Ayon sa isang talakayan ni Ronald Llamas at iba pang komentarista, may umano'y dalawang kahilingan na inilatag bago ang posibleng paglipat ni Loren Legarda mula sa grupo ni Cayetano patungo sa ibang alyansa. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang dalawang kahilingang ito na sinasabing hindi pinagbigyan? Batay sa naturang komentaryo, ang unang umano'y kahilingan ni Loren Legarda ay ang pagtanggal kay Ralph Recto bilang Executive Secretary. Ayon sa mga pahayag, maaaring may kaugnayan umano ito sa matagal ng tensyon sa politika ng Batangas. Sinasabi sa komentaryo na mayroong labanan ng impluwensya sa pagitan ng mga grupong Recto at Libeste, lalo na dahil sa mga isyong pampulitika na kinasasangkutan ng ilang personalidad sa lalawigan. Si Ralph Recto ay isa sa mga kilalang personalidad sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang posisyon bilang Executive Secretary at sa kanyang mahabang karanasan bilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan. Bago siya naging Executive Secretary, nagsilbi rin siya bilang Secretary of Finance kung saan naging bahagi siya ng mga hakbang ng pamahalaan para sa pagbuo ng mga pulisya at paghahanap ng pondo para sa mga programa ng administrasyon. Dahil dito, ayon sa komentaryo, hindi naging madali para sa administrasyon na alisin si Recto dahil mahalaga umano ang kanyang papel bilang tagapayo ng Pangulo at bahagi ng mga pangunahing opisyal na nakapaligid sa administrasyon. Ang ikalawang umano'y kahilingan naman ni Loren Legarda ay ang pagtanggal kay Department of Energy Secretary Rafael Lotila. Ayon sa aligasyon na ibinahagi sa talakayan, may kaugnayan umano ito sa mga kasong isinampa laban sa ilang personalidad na konektado sa kampo ni Loren Legarda. Dahil dito, sinasabing naging bahagi umano ng usapan ang pagbabago sa posisyon ng ilang opisyal bago ang anumang paglipat ng grupo. Ngunit ayon sa komentaryong ito, hindi tinanggap ng administrasyon ang naturang mga kondisyon. Dahil dito, nanatili umano si Loren Legarda sa kanyang dating grupo at hindi natuloy ang inaasahang pagbabago ng alyansa. Samantala, ibinahagi rin sa talakayan na may ilang personalidad umanong mas madaling makasama sa isang bagong alyansa, gaya ni Senator Bongo, dahil mas simple umano ang magiging proseso ng pag-uusap kumpara sa mas komplikadong negosasyon.